Okay, so ito na yung unit ngayon guys. Malakas yung kaldag nya. Yan o, umuyog talaga. So yun, malakas yung ano, yung shift shock. Okay guys, so ito ang problema. Tawag niyan shift shock. Malakas yung kaldag. Tapos delay masyado yung ano niya, yung shifting. So, yun. Okay, so check muna natin yung fluid. Kunti lang yung ano, oil level. Bukod good, no? Okay, so yun na guys, kinakabit na natin. Okay, so yan na guys, nalagay natin yung oil fluid. So unang step yung gagawin, nakasamata ko, naka-recover guys. So siya, magpalang araw guys, another client na naman tayo na Hyundai Santa Fe. So ang problema nito is malakas yung kalampag, kumakaldag. Tapos yung kanyang shift shock, maya tsaka yung delay shifting. So ito po yung main issue ngayon. So samahan niyo ako sa basic pointers tutorials kung ano yung mga advice tips na pwede nating maibahagi sa inyo upang malaman agad natin yung problema at solution, especially sa mga nagdi-DIY at sa mga nagbabalak na mag-mekaniko. So check mo natin lobby guys, let's go. Okay, so ang pinakamainam nito guys is tawag niyan, i-test drive natin sa labas. Para makita nyo yung ano, yung anong klaseng kaldag meron to. At least isang diagnose lang tayo kung ano yung mga una natin gagawin, especially sa pagtawag yan, pag-arangkada nito, kung ano yung delay shifting ba siya o ano. So kailangan siyang i-actual test sa labas, sa highway mismo. So gawin natin, test drive natin, so para maka-actual natin makita. Tara. Okay guys, so ito ang problema. Tawag niyan shift shock. Malakas yung kaldag. Tapos delay masyado yung ano niya, yung shifting. So yun ang problema dito sa transmission. So samahan niyo ako sa basic pointers kung ano yung gagawin natin dito. Ayun, pag medyo low pa ano ka, parang low gear ka lang, matagal siya mag response, and then biglang magbog, gumaganon. So yun ang problema nito, malakas yung kaldag. Tapos tawag niyan yung late yung ano niya, shifting. So yun ang problema. So samahan niyo ako sa pagtira. Katimberador Pagping Ramos, ayan, tsaka si Brother Mil Payat, ang Balongo Sarangani. So dali natin sa shop guys, check natin to kung ano yung problema. So tara, let's go. Okay, so ito na yung unit ngayon guys. Malakas yung kaldag nya. Yan o, umuyog talaga. So yun, malakas yung ano, yung shift shock, lakas. Oh yun, bag talagang ano, talagang bumabangga. So yun ang so ang main issue is pag nag-reverse ka, nag-drive, malakas yung kalabog, especially yung ano niya, yung pinaka manual shifter niya. So nangyayari, nagkakaroon ng lakas ng tunog, bog, gumaganon. Tapos tumatalon yung transmission. So yun po yung pag-uusapan natin ngayon, lalo na pag ganito mga unit, especially sa mga Hyundai Santa Fe. Ang ano po niyan, ang karamihan na problema diyan is yung oil level. So marami na ako na i-encounter po na ganyan na oil level lang po talaga yung problem. So pero mas maganda yung ma-check natin para makita natin kung ano yung kalalabasan. So check muna natin guys yung sistema dun sa harapan, kung ano yung gagawin natin dun. So duda ko nito, nasa ano na yan, level ng oil sobrang baba, tsaka madumi yung valve body, madumi yung fluid. So yun magiging cause ito. So tara, let's go. Check simulan. Okay, so check muna natin yung fluid guys. Okay, so nangyari guys, kunti lang yung ano, oil level. Ayan, halos hindi yung minimum oil level ng fluid. So isa to sa mga problema sa transmission pag once na nagkaroon ng ganito na hindi napansin. So ibig sabihin may oil leakage to o leaking sa ilalim ng transmission. So yun ang nagiging main problem kung bakit nagkakaldag, kasi kulang ng supply ng pressure na tinutulak ng torque converter. So na-find out namin guys na malakas yung tulo dito na portion. So kailangan baklasin mismo yung kanyang valve body para matanggal yung kanyang mga dumi na kinain na grit o yung mga bakal na nandoon mismo sa loob ng valve body. So kailangan malinisan yun para matanggal yung problema. First move natin gagawin, tatanggalin natin yung takip mismo ng transmission. Okay guys, so ginawa natin sa Hyundai Santa Fe, pag magtatanggal kayo ng pinaka-cover ng ng transmission, kailangan mong baklasin yung tawag niyan, yung
bumper para mabilis ma-access yung transmission. Okay, kasi yung location ng transmission na tatanggalin, ayan, ito guys, ayan o, sa ilalim ng battery nandiyan yung transmission. Tapos ang problema nito kasi nakatagilid, okay, yung kanyang takip, so which is tatanggalin mo yun para malinisan yung kanyang valve body. So hindi na tayo magtatanggal ng valve body guys, bali ano lang siya, lilinisan lang siya para matanggal yung mga old oil tsaka yung mga grate nga nakakabit doon sa kanya. So yun po yung remedy ng mga tawag yan na dapat mong gawin na hindi gaano malaki yung gastos. Okay, so ayan yung tatanggalin natin, so, kaya kailangan baklasin. Tanggalin muna natin yan guys para makita natin kung ano yung valve body na nandiyan nakapaloob. Okay, so mostly kasi sa mga transmission yung takip nasa nakapahiga, so ito nasa giliran, kaya problema lang is yung pag-access, kaya kailangan mong baklasin ito na portion para para ma-locate natin yan at matanggal natin yung kanyang takip. So sige, baklasin muna namin guys, tapos pag nabaklas na balik tayo. Emperador, Huawei at Brother Ping Ramos, yan. So nag-jerk malakas yung okay, so ayan na guys, nabaklasan namin yung kanyang takip ng transmission. So makikita nyo yung valve body nakatagilid. So basic pointers pa rin guys, once na magtatanggal kayo ng transmission ng kanyang takip, dapat nyan may idea kayo dahil baka may mga hulog dyan na mga nakakonect mismo sa kanyang valve body. So magkamali kayo ng tanggal, hindi nyo makabit, so magkakaroon talaga ng problema. Imbis nga umaandar, hindi na siya mag-drive or mag-engage ng gear. So ayan guys, nakita namin na madumi talaga, grabe yung powderized grate kasi nga naubusan ng fluid. So ang ginawa namin, ang gagawin dito is simple lang. Kailangan yung linisan o yung kanyang valve body. Huwag mo na tanggalin, lilinisan mo lang yan, either punasan mo o buhusan mo ng fluid na bago na ATF pa rin para iwas sa anumang mga problema. At saka basic pointers pa rin guys, maglilinis kayo ng valve body. Kailangan yung pamunas nyo, tawag yan, malinis, at saka yung hindi maraming parang mga alikabok, kasi baka maging cause pa yun ng problema sa valve body. Okay, so basic pointers na yun, at least makuha nyo kung ano yung mga dapat gawin. Tapos yan guys, after that gagawin natin, ikakabit na natin yung buong system para diretso na tayo. Okay, so para maramdaman natin kung sa ginawa natin is okay ba. So tara. Okay, so yan na guys, kinakabit na ng ating mga birador. Shout out ating mga birador. Yan, Huawei tsaka Betrevin Santa Fe transmission. Guwapo. Ayan na guys, so ayan na, kakabit na lang. Ang issue nito nanginginig talaga malakas ang ating birador, Brad Ping Ramos. Ayan. Okay, so nabaklasan natin yan guys. Ang gagawin natin maglalagay na tayo ng fluid, tapos may konti check natin kung kumusta yung gawa natin. Okay, hindi ko man ma-videoan isa-isa, mahalaga makuha nyo lang yung basic pointers tutorials kung ano yung mga punto by punto, at least manalo na kahit paano yung idea, maintindihan nyo, especially sa mga nagdi-DIY at mga nagbabaguhang magmekaniko. Okay, basic pointers pa rin habang naglalagay tayo ng fluid. So sa mga nagtatanong sa akin about sa mga ganitong issue, so mostly ang problema nito is yung level ng oil. Once na hindi na maganda yung level ng oil, doon na magkakaroon ng mga scratches yung bearing mo sa loob ng transmission, especially sa matic, kasi kulang na yung pressure na ibinabato, tapos yung pinaka-lubricant sa loob ng transmission kulang na rin, so nagkakaroon talaga ng powderized metal grit, which is yung kumakalso sa yung valve body, mga lining, so ano ba mga parts sa loob, kaya nagkakaroon talaga ng problema. Okay, so yun pa yung mga guys, mga tips. So ang gawin natin, start natin yung makina, check natin sa loob. Let's go. Okay, so gawin natin, start natin yung makina, check natin ang okay na lahat, nakabit na natin yung, nalagay na natin yung lahat ng fluid on, and then check na natin guys. So start natin yung makina. Yan, so far okay na siya, mandar yung engine. Sobrang init, aircon tayo muna. Okay, so ang gagawin nyo dito pag once na nakapaglagay na kayo ng tawag niyan ng fluid, so unang step nyo gagawin is itong shifting lever mechanism nya, kailangan nyo munang ilagay sa reverse,
neutral, drive, tapos itong up and plus minus 1, plus saka minus, kasi magbibigay ito ng tatawag na laman doon sa solenoid para hindi siya mag-empty o mag-vacuum. Okay, so yun po yung mga technique bago nyo siya ipatakbo. So nakaraan, tawag niyan, iba yung talagang kumakaldag malakas, tapos parang tumatalon. Yan, pero ngayon medyo okay na siya. Wala na siyang kaldag. So yun po yung sistema. Yan, okay naman yung kanya indicator, lumabas naman. Reverse, park. Yan, so okay. Yung plus minus. Okay, so test drive natin guys, check natin sa highway kung okay ba yung tira natin para malaman natin kung meron pa bang kaldag o shift shock natin maririnig, and then yung kanyang power, yung pinaka persa ng transmission ma-actual natin. So tara, let's go. So okay na guys, yan, nakadrive tayo. Medyo okay na yung yung tawag yan, shifting, hindi na siya nag shift shock. Ayun, tsaka wala na siyang lagubog, lumbog. Tapos yung shifting niya okay na rin, nag-automatic na siya kasi dinala sa shop to, na raw malakas yung lagubog, shift shock. So okay yung tira natin. So kahit paano nalinisan yung valve body, kaya okay na. So hindi na pwedeng i-overhaul kasi nakasumata ko. Okay, yung okay na yun dito, panalo na, wala na siyang lagubo. So palong-palong, naka-recover guys. So shout out sa Tiberador, Brad Ping Ramos. Ayan. Okay, so salamat sa inyong mga suporta guys. So yun lang guys, so at least nakuha niyo yung mga basic pointers kung paano titirahin. So sa mga natanong sa akin sa mga parts, meron po tayong affiliate tayo ng Shopee, so pwede po kayo mag-inquire doon. Click nyo lang po yun, and then makikita nyo yung mga parts at saan pwede mabili. Legit naman siya. Basta bibili kayo, kailangan alam nyo yung sukat. Kailangan tingnan nyo yung sukat na mismo ng parts, meron namang yung description para sureball talaga na makikita nyo yung mga sukat ng parts. Okay, so subscribe to YouTube channel guys, comment na kayo sa baba, sikapin ko na ma-replyan naman mga mga tanong. So yun lang, so please subscribe to YouTube channel, share my video, bye bye and God bless.